Hello mga Beshiwap! So, kita ay galuto ngayon ng ating huling dalipanos sa Zealand. Agataan po natin, lagyan natin ng sibuyas, bawang, luya, tsaka okra. Wala kasi akong ibang gulay, kaya yan lang. So, tara, let's do this mga Beshiwap. Ito, nahugasan ko na to kagabi pa. Tanggal ko na yung kanilang mga kinain, kaya madumi yung tubig. Papalitan natin. Hugasan ulit natin siya mga besh. Tubig alat pa to. Tapos hugasan natin siya sa tubig tabang. Ayan na at nahugasan na natin. So malinis na yung tubig. Palalabasin ko muna siya. Bago lagyan ng gata at ng samya, lagyan ng sibuyas, bawang at luya. Palabasin muna natin siya. Tiglit lang. Ayan at kumukulo na nga po mga beshies. Uy, kasarap. Konting pakulo lang naman to. So, tikman natin. Hala, ang sarap. Wow! So mga best shop, luto na ho at natikman ko ay pagkasarap. Manamis-namis siya mga best, so it means fresh pa. So tara, let's eat yung ginataang sihi. Ngayon lang ulit nakatikim after ilang years? 6 years! Hello mga best shop! So tayo magluluto ng seafood for today's video. Unang lulutuin natin ay ang tahong ni Opa na nilasing. At ito namang aking seafood with buttered garlic. Wow! Wala akong mais. Wag na. Yan na lang okay na. So, meron tayo dito, celery, butter, garlic, onion, ito ay ginger, at saka carrots, para dun sa nilasing na hipon ni Opa. Okay, pag kumain ako ng rice, alas 10, gutom na ako. Pero pag di ako kumain ng rice, kahit hanggang alas 12, hindi ako kumain ng, or hindi ako magmerenda or what. Hindi na ako sanay kumain ng rice sa umaga, kasi nag-rice ako dahil may danggit nga. Niluto kong danggit kagahapon. Ayun, hindi na ako sanay. Aww. Ha? Kaya nga si ate, pinagtatanim ko na ng mga kung ano-ano din para pag-uwi. Diba? May harvestin tayo. Habang naghihiwa ako ng mga sangkap, mga beshwap ng carrot, sibuyas, bawang, celery, nakikipagmaritesan sa akin ang aking jowa. Di ba, jowa? So, ayun, pag hindi siyang kamaritesan ko ang nanay ko. So, alam nyo naman na malungkot ang buhay ko din. Kailangan ko talaga lagi ng kausap or else talagang baka ako'y makita nyo sa isang institution. Pero wag naman ganun. So, ari lang naman ang paggawa ng seafood. So, madali lang naman yan. So, ayun na nga, hiwain nyo ng maliliit yung sibuyas at bawang mga beshiwap. So, hindi na ako nakabili ng mais kasi nakalimutan ko. Hindi ko na rin nilagyan ng patatas mga beshiwap. So, simple lang naman ang aking lulutuin. Diyos ko po. So, ayun ang honey. Pasensya na nasamid pa. At aray magaluto na kita. So, ang una kong lulutuin is yung ano ni Opa, yung nilasing na tahong. So, yung butter, ilagay mo lang. Gusto nila dyan sa kaldero niluluto, hindi sa kawali. Hindi ko alam bakit. Siyempre, Dutch, so Dutch way tayo. Susundin natin ang gusto ng ating alaga para walang ligalig mga beshiwap. So, ilagay na natin yung sibuyas, bawang at carrots. Yan. So, igigisa-gisa mo lang yan. Pagka medyo
umaamoy na yung sibuyas at bawang, ilalagay na natin yung ating tahong. Yung tahong ay binabad ko muna sa tubig para mahugasan. Nakatatlong hugas ako, tapos binababad ko muna talaga siya sa tubig para buhay na buhay yung tahong. So, ayan na nga mga beshiwap at umuusok na ang ating kaldero. And dun sa kabila naman ay magpapakulo ako ng tubig at dun ko papakuluan ang ating crab at saka hipon. So, ayan na. Nilagay ko na ang tahong ni Opa. 1 kilo yan ha, pero hindi sapat para kay Opa. Marami kasi kumain si Opa when it comes to seafood. Dahil hindi na siya nagkakanin, yan lang ang kinakain niya. So, naiintindihan ko naman. Lagyan ng salt and pepper, pang palasa. At saka, ayan, pang flavor, ang Maggi. And also, lagyan natin ng wine. Kaya yan tinawag na nilasing na tahong kasi white wine ang inilalagay instead na tubig. Kaya siya nalalasing. At pagkatapos mo din kumain, lasing ka na. Ganon yun mga beshiwap. So, dini po sa kabilang namang kalan, yan, mag-init ako or dyan ko papakuluan yung crab, yung ating tahong, kumuha ko ng ilang piraso, at saka ating hipon mga beshiwap. So, pinatikim ko din si Opa niyan at nagustuhan din naman niya. In fairness, mas masarap yung pagkakagawa ko ng aking sauce. So, halu-haluin natin yan para mag-even yung pagkakaluto at lagay na natin yung celery. So, ganyan lang ang pagluto ng nilasing na hipon in a Dutch way. Yan yung pinakasimpleng nakita ko sa Google, ay sa ano pala, sa YouTube. Kasi hindi naman siya kumakain ng ginisa mga beshiwap. Saglit lang lutuin yan, mga 15 to 20 minutes lang. Ayaw niya ng overcook mga beshiwaps. So pagkatapos niyan, ito na, takpan na natin ang ating seafood na para sa akin. Ito naman ang aking lulutuin. At napakadali lang din naman yan. Pagka nagkulay orange na yung ating seafood o yung ating hipon, itatanggalin na natin at bumuka na din yung ating mga tahong mga beshiwap. So, yung crab, hindi masyadong katabaan. So, ayos lang. Pangit din naman yung sobrang taba at grabe. High blood ang abot ko mga beshiwaps. Biruin mo, hipon na may crab pa. Sos mio marimar. Kailangan natin ingatan ng ating mga puso at dugo or else alam niyo na ang mangyayari mga beshiwap. Pero wag naman no, bata pa tayo sa mga ganong bagay. Knock on wood mga besh. So, tinanggal ko na dito yung ating hipon. And then, yung crab, medyo pakukuluan ko pa kasi hindi pa siya gaanong luto dyan, mga besh. Mga another 5 minutes pa yung inantay ko para maluto yung ating crab. And gagawa na ako ng sauce after nyan. Madali lang din naman gawin yung sauce. Hirap na hirap ako dyan sa food tong na meron ako kasi ibang klase yan eh. So, ito, magluluto na ako ng sauce natin. Nilagay ko na yung butter. Pagkalagay ng butter, syempre ilalagay mo na yung sibuyas, bawang, and ginger. Laging may ginger para iwas langsa. Tuwing magluluto ng seafood, dapat ay may ginger. Like, also, pag magluto ka ng chicken, basta masarap yung may ginger, ganun pang dagdag aroma din yun or bango. O yan, di ba? May pa yung crab. So, nilagay ko dyan para mas malasa. May sabaw. Kasi, syempre, pumasok yung tubig sa loob. Malinis naman yun. Tsaka, ako lang din naman ang kakain. Huwag tayo masyadong maselan. At hindi naman ito pang benta, mga besh. So, ayan, nilagay ko na yung ating sweet chili sauce. Yung instant na lang nilagay ko para hindi na ako masyado magtititimpla mga beshiwap. So, may nabibili mo instant. So, nilagay ko na din yung ating oyster sauce, pangpalasa, and then, lagyan ko ng konting asin kasi hindi naman ganun kaalat or ganun karami nilagay kong asin. Nilagyan ko din yan ng pepper. And, ang pinaka-secret dyan is lalagyan mo ng lemon. Kasi yung lemon, yung parang nagpapa-balance ng ng umay dun sa butter. As in, napakasarap niya mga beshiwaps. Once ko lang tong ginawa and then ayun, na perfect ko na. Even yung pagluluto ng steak, perfect na mga besh. So ayan, nilagay ko na yung lemon.
Try nyo 'tong gawin mga beshwap, masarap po talaga 'pag sinawsaw nyo, walang kaumay-umay dahil nga dun sa lemon mga beshiwaps. So, ayan. So, pagtikim nyo, para kang kumain sa restaurant mga besh. Ayun na at ready na ang ating seafoods mga beshiwap. Ilagay na natin yung ating pinakulong seafood, yung hipon, yung crab at yung mga tahong. Well, ito naman ay para sa akin kasi nga yung para kay Opa ay nilasing na tahong. And that's it for today's video mga beshiwap. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagsubaybay ninyo. So, tara at kain tayo. Dahil bitin si Opa, ayan, ginawan ko pa siya ng talaba. So, after kumain, ayan, syempre, walang ibang magliligpit kundi ako mga beshiwap. So, maghuhugas na si Inday. That's it for today's video and bye for now mga beshiwaps!